and saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Sabay tayo sa 11. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong masalita. I pray kayo pumapala sa aming pag-aaral, saan ating aming tagpo na ito, Lord, saan kayo naman po ay kumilos. Mightily, I pray na parang maintindihan din namin mga bagay na magpatungkol dito, mga lilit na bagay na kailangan namin maintindihan. So, I pray kayo pong palagin. Samahan niyo bawat isa, ng lingkod, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Lumakas. Check my chest. Good evening po sa bawat isa. Mag-SM pa kayo. Sino kayo? Ilan kayo? Dalawa lang kayo. Si Ryan, hindi mo si Joshua. Ayan, si Ryan. Doon na pala. Okay, so balikan natin. Again, tayo na sa Book of John. Tapos po natin last week. And then last week po yung John 1. Okay? Hinati po natin dahil medyo mahaba. And this chapter 2 ulit, medyo tatlong din po ito. Parts. So last ilan ba to? Last 2 weeks ago, John 1:8, the Word was made flesh. Medyo iba po kasi, malakas ba masyado? Hindi naman. Bago yung mic eh. Dumating din. Anyway, and the Word was made flesh, of course. Sa gospel book tayo, so ito yung si Jesus ang bida. Lagi naman. Ang highlight po doon, siya ay Diyos. Siya po ay salita. Tawag sa kanya salita. At siya ay naging laman. In other words of saying na siya po ay nagkatawang tao kasi flesh. Okay, and then last week, he which baptized with the Holy Ghost. So medyo nasa eksena po dyan si John the Baptist naman, no? Siya po ay nagbabaptize, marami siya na disciple, pinakilala niya ang Panginoon. Pero nung siya ay, of course, nung si Jesus ay dyan na, lumipat yung focus kay Jesus, which is dapat ganoon din sa buhay natin. He which baptized with the Holy Ghost. So subtitle natin is Let us point people to Jesus. So ngayon naman, title po natin ngayon is yung ginawa sa verse 11, I mean. Sabi dyan, manifested forth His glory. Ang title natin, Jesus manifested forth His glory. Sa Tagalog, sinabi manifest, nauuso yung term na yan ngayon, di ba? Manifest. So, iba-iba yung context ng ano yun. Manifest, ibig sabihin, pinapakita, pinapahalata, basically, dinideclare. So, glory of course, yung kanyang kalulatian. So, marali natin yan. Okay? So, itong tagpo nito, siguro sa mga pansin nyo sa John, no? Diretso na agad siya sa, sa Matthew kasi tsaka sa Luke. Ay, mahaba yung kwento, no? Nabutan yung kanyang pagkabata, sanggol, bata, and then, hanggang siya na ay, public ministry. Pero dito sa John, diretso na, pati sa Mark, ganoon din eh. So, katapos kay John the Baptist, ito na po yung umpisa ng kanyang ministry at actually, miracles agad po ito, no? So, bigyan muna kayo ng, nag-quit nga pala ako sa ChatGPT. Pangit kasi. Anyway, summary lang po niyan. Dito lang tayo sa first part, no? Ito po yung tinatawag nilang first miracle of Jesus, turning the water into wine. So kaya pag-aralan muna natin to kasi ito po yung kinakatisura ng marami. Alam nyo dito, wala tayong
Ni-skip, kasi hindi naman natin kailangan i-skip. Kasi sa mga style kasi ng demonyo, yung mga gandang aral sa Bible, ginagawa niyang kalokohan, either kalokohan, pinapababaw, di ba? Even worse, magdududa ka. Pag may nabasa ka sa Bible, sa halip na ikaw ay lumas pananampalataya kasi mali yung interpretation mo, mali yung narinig mo, for example, si Solomon, 1,000 asawa, ay pwede pala yun. Yeah, kaya sino pa? May mga tagpo sa Bible na nakakalito minsan. Hindi na ito na-interpret. Ay, si Elisha, pinatay pala yung mga bata, pinatay. Yeah? So, hindi mo na-interpret ng tama yun, lalo kang manghihina. Kaya ito, hindi natin skip. Maiksi lang naman to 11 verses. Itakil na natin yung lesson about wine. Okay? Anong sabihin ng wine? Bakit si Jesus umiinom? Yan. So, ano ba ang wine? Tingnan agad natin, no? Itakil natin ito, pero may mabilis lang. Ano ba yung sabihin ng wine? Well, yung isang meaning ng wine, alam na alam natin na kasi alcoholic drink, no? Pero may sinasabi sa Bible kasi na anong tawag doon? Cluster. Yan. Isaiah ata to. Ayun. Isaiah 65:8. May basa nyo? Ready, go. Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster, and one saith, destroy it not, for a blessing is in it. So will I do for my servant's sake, that I may not destroy them. Ayan, naalala ko tuloy na. Takil na natin yan. Tapos sa Isaiah, di ba? So, 65 is the second to the last chapter. Ngayon, ito yung malinaw kasi, no? May mga, isa sa mga madaling sabihin natin na hindi alcoholic yung iniinom ni Jesus. Kasi nga, sabi sa Bible, wine is a mocker. Strong drink is raging. And he that is deceived thereby is not wise. Ulitin ko tingnan natin sa Proverbs. Hindi lang nag-iisa to. 20 21 20 verse 1. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Yung sabi ni Jesus sa sarili niya, wiser than Solomon is here. So, hindi yan mag-make sense na sinasabi ng Bible ang wine is a mocker. And then, strong drink. Nakita niyo yung parallel doon? Ang tinutukoy niyang wine dito, strong drink. Ba't strong? Hindi rin kakaiba sa atin yan. Kasi dati tindahan kami. Naalala ko lang kasi. Kaya kasi wala pa internet nun eh. Extra strong. Kasi yung nakatikim din ako niya. Huwag nyo gagayahin Kaya naalala ko nung nag-inventa kami dyan, meron pang 40 proof. Yun ang pinakamatindi nun. Hinebra. Yung sabihin ng 40 proof. 40%, hindi naman. Parang 40%. Parang 20% alcohol yun. Basta ibig sabihin yung proof na yun eh. White Castle, ano naman yan? Ayan, so talagang malakas eh, nakainom din agad, huwag yung gayahin nakainom, parang sinasapak niyan. Yung red horse daw, parang sinisipa ng kabayo. Yun ang ramdam mo kasi diretso sa utak eh. Okay? So kaya dito, make sense na yung wine, kinumpara sa strong drink. Sa raging, alam yung raging, di ba? Parang galit na ewan. Ganon yan. Kaya po, nakita kayo, sino may kilala, sinong walang kilala ditong lasinggero? Baliktad eh, no? Hindi maganda yung ano yan, di ba? Pag nakita mo na, hindi maayos ang spirito niyan. So kaya sinasabi dito, napakalinaw, nang lolo ko daw yan. Parang idol din. Ito naman, talagang nainom mo, hindi mo nga kailangan yan, nakakasama pa sa'yo, inom ka pa. Awayin mo pa yung asawa mo dahil wala ka ng pera. Diba? So, tanga daw, no? Not wise is wise matalino. Not wise, hindi syonga-syonga, diba? Tama naman yan. So, ngayon, are you saying si Jesus ay ganyan? Iinom siya ng, diba? Siyempre hindi.
So kaya balik tayo sa kanina. So dalawa yan. At least dalawang klase ang wine. Isa yung alcoholic, which is ang alam natin ngayon. Sabihin may alcohol. Alam niyo ba alcohol? So hindi yung tabing alcohol. Pero ganun din yung chemical compound. Something hindi yan lalagay sa utak. Okay? Mainom mo lang yan. Yung tabing alcohol, sabihin, patay ka niyan eh. Depende sa ano mo. May mga tao kasing medyo malakas yung tolerance dyan. Siguro walang laman yung utak. Kaya... Pero napansin ko lang, ang lakas sa akin, malakas ang tama niyan. Hindi ko kaya yan. Huwag nyo na subukan sa rin nyo. Saan tayo kanina? Proverbs, balik tayo sa Proverbs 21. No? So, doon na pala tayo galing. No? Hindi, doon tayo sa Isaiah 65. Walang history. 65 ba na yan? 8 ba? Yan, sabi dyan, so nakita na natin yung alcoholic na wine, no? Ibig sabihin, may halong alcohol. Bakit nagkakaroon ng alcohol? According sa Wikipedia, hindi, yan. So may nag-ferment, no? Pinapatagal yun sa isang lalagyan at nilalagyan. Ito pa yung medyo debate rin po ito, sasabihin na iba. Gawa ng Diyos yung wine eh. May nagsasabi ng gano'n. So, yung mga talagang dinedepensa mo yung pag-inom. Alam mo yung mga Presbyterian, ganyan po yan eh. Ganyan yung grupo sa among Christianity na dinedepensa nila yan. Nalalakas kasi uminom yan. Anyway, yan turo sa kanila. So sabi nila, inaaral ko din po ito kasi gusto kong makita yung sagot talaga eh. So sabi nila, naturally ang gawa ng Diyos yan. Therefore, hindi masamang inumin, di ba? Yung ginawa ng Diyos, di ba? Di ba? Eh, tanungin mo, kumakain ka ba ng poisonous mushroom? Hindi lahat ng ginawa ng Diyos, kakainin mo, ano ka? Ang dami dyan. Sa feed ko, may lumalabas pa nga doon yung mga puno na puno yun, pero poisonous. Kaya ang ginawa nila doon, pinapapatay nila ng ano. Alam mo na, yung nag-hunting sila. Di ba? Yun ang use nun. Diba? So may use pa rin, yes, pero hindi lang kinakain. O, ganun din yung wine. Kung sakali man na yan ay naturally nag-ferment, still, hindi ibig sabihin okay lang inumin. Amen? Pero sa according to my research, ano yun, hindi yun natural. Lalagyan mo yun ng yeast. Ngayon, yung iba, pagkasama daw yung balat, yun na yung nagkakaroon ng natural yeast daw. Pero hindi ko nagkakamali, hindi rin lahat kasi nga, may kumakapit dun eh. Possible, yun ang naging dahilan kung bakit na lang na-discover. So, obviously, alam natin, matagal na yan kasi sabi sa Bible si Noah ay naging farmer, siguro na-discover niya yun, nainom niya, ganyan, maraming mga bagay na ganyan eh, kahit yung mga opium, na-discover lang yan, pinagpasa-pasa. Uy, nung nainom ko yung kape, ganun din, di ba? Nung nakainom ako ng kape, hindi mo madidiscover yung kape ng basta-basta eh, alam yung ginagawa yan? Hindi mo nang kakainin yan sinusunog pa yun eh. Ganun lalo yung cocoa, which is napakasarap, di ba? Chocolate. Hindi yan basta-basta. Anyway, gusto ko sabihin, may human intervention, no? So, yung magkaroon ng alcoholic drinks, nag-i-enjoy yung mga ibang tao, hindi ibig sabihin, okay sa Diyos. Kasi sinabi dito, kanina, no, wine is a marker, strong is raging. And whosoever is deceived thereby is not wise. Ngayon, ito yung patunay na isa sa mga patunay na banggit ko na pala isa, no? Si Jesus umiinom. Obviously, hindi yon alcoholic, hindi Jesus. Sinisira nila yung image si Jesus, yung mga loko-loko. Ganon din yung mga long hair, di ba? Ginagawa nila long hair si Jesus. Bakit? Para yung mga tao, sa halip naman ng palatay sa kanya, maaasa ano ba yan, di ba? Ginagawa siyang katatawanan. So, ganun din dito sa subject natin ngayon. Amen? Ayan, nakikinig kayo. So, meron na ako isang mas magandang proof actually yun kay Jesus. Hindi siya iinom yan kung nakakalasing yan. Kasi, lagi sa Bible dapat sober, hindi lasing. Hindi antok-antok, ganyan tayo spiritually and physically din. Ngayon, ito, napakalinaw. Sabi dyan, ito po yung Isaiah 65, paano na to medyo positive na. Papunta na siya doon, no? Binibigyan sila ng hope. Kaya sabi diyan, "Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster." So cluster po,
Sa amin sa AWS, ano yan eh. Masama-sama server yan. Cluster. Anyway, dito, cluster of grapes yan. Kasi sama-sama. Ano tawag sa ganyan? Collective, noun. So, paano nangyari yung wine kung alcoholic yan ay nasa laman pa ng cluster? Siyempre hindi. Kasi may unnatural process paggawa ng wine. So, ngayon, kung tinutukoy yung wine na nasa loob pa ng at kung hindi pa kayo maniwala, pag tinanong pa yan, one said, destroy it not. May rule sila, di ba? Naalala natin sa Bible quiz nyo, di ba? Yung may rule sila na pag may inahin, may anak, huwag mong papatayin pareho. Kung kunin yung ibang anak, pero huwag mong papatayin yung inahin. Or papatayin mo yung inahin, hayaan mo yung iba. Sabi naman ng iba, kaya ako nga kinuha lahat para walang mo-orphan. Natawa lang yan. Pero, may rule na gano'n, di ba, naaral natin. So, gano'n din dito. Mas naalala nyo ba yun? Diba, kahit may gegerahin ka, yung mga fruit-bearing trees, huwag mo itutumba, di ba? Nalala niyo yun. Kasi nga, buhay ng tao yun eh. At ang puno, ang tagal tumubo niyan. So, may mga ganung rules. So, ganun din dito. Especially pag grapes na nakukuha, sabi niya, huwag mong sirain. For a blessing is in it. Malinaw na ang tinutukoy niya dyan, yung wine na nasa loob pa ng cluster, so will I do for my servant's sakes that I may destroy. So, sabihin, ang Diyos hindi niya dadama yung righteous sa wicked. Okay? So, as attested din sa Genesis 18 or 8. Sorry, 18 nga. 18, bago yung Sodom and Gomorrah sa 19. So, yun. So, malinaw na pinoprotektahan ng Diyos yung kakailanganin ng tao, which is yung fruit-bearing tree or yung mismong fruit niya. At dito, tinukoy yung nasa loob ng cluster is wine. At marami pang ibang actually reference dyan. Kaya ito na yung dalawang matindi, no? Sinabi ko about Jesus and then this one. So may proof tayo na dalawang klase ang wine. Isang alcoholic, nabasa natin kanina, strong drink. Ito naman is non-alcoholic drink. Balik tayo sa ating chapter. Sana na malinaw po yun. Huwag yung hahayaan. So pag naaral nyo yung mga ganyang bagay, magagamit nyo yan, and then kayo hindi kayo magagamitan ng anong kalokohan nila. Ganun ang expectation dapat sa Bible. Hindi tayo dito, walang tutumba sa atin eh. Tayo lang papatumba sa atin sakaling backstay ka. Pero ang Bible dyan, yan yung sagot. Okay, so malinaw na yun ha. So si Jesus ay tinawag sa marriage, invited siya. Hindi siya suplado, napansin nyo ba yun? Yung unang point dyan. In-invite ka, sinabi rin sa Romans din. Walang masama, di ba? Huwag lang Sunday ha. Kunwari, may service tayo. May gawa, in-invite ka sa piyesta, tapos isasabay pa. Yun ang masama. Pero kung hindi naman sabay dito, sinabi rin sa Romans 6 tayo, hindi nag-auli sa 14, no? So, if you're inclined to, sabi doon, okay lang. Kasi kahit pa nag-o-offer sila sa Diyos at alam mo yun, hindi naman Diyos niya, wala naman yun. Unless sabihin sa'yo na, ino-offer nga namin sa Diyos na namin to. Which is, bihira naman sa Pilipinas ng gano'n. Wala na tradisyon na lang nila yun eh. So, good news ba? Pwede tayo makapiesta ha? Ayan. Basta huwag nyo na sabihin So, ba't ka nabanggit yun? Si Jesus eh, no? Wala nang masama ito. Magandang marriage, di ba? Magandang po yan. Kahit sa atin ngayon, pag kayo na-imbita sa kasal, medyo kahit paano sabihin natin, importanteng tao ka. Alam niyo ba yun? Lalo na pag ninong-ninang, okay? Ganun po yun. Si Jesus, of course, medyo nakikilala na siya, inimbita siya. Kasama niya yung kanyang mga disciples. Later, yung kanyang nanay. Ngayon, when they wanted wine, ano yung wanted dyan? Naubusan, okay? Tandaan niya na, sa mga hindi pa nakakalo, napakadalas gamitin niyang want, ibig sabihin lack. Kulang, nagkulang, ubus na, yan. And when they wanted wine, the mother, again bago makalimutan banggitin, yung wine po sa panahon nila ay mahal.
Kasi po, alam niyo naman yan, di ba, na bago ka mag-produce ng isang basong juice, yung pala gusto ko sabihin kanina, juice yun ha, yung non-alcoholic wine is juice. Okay, bakit wine ang tawag? Eh, yun ang tawag eh. Eh, ba't wala namang wine iba yung panahon natin ngayon. Actually, may binanggit na juice din sa Bible, parang isang beses lang. O dalawa, parang gano'n. So, madalas wine ang tawag sa non-alcoholic drink at saka sa alcoholic. Kukunin mo na lang yung context. Okay, ganun yun. So, ano gusto sabihin? Ayan, so wine. So, nagkulang na sila. So, importante yun. Yung mahal pala ang wine, no? Ibig sabihin, parang tayo dito. Kailan ba tayo dito nagandaan ng kinulang tayo? Parang hindi, no? Minsan, di ba? Yung biglaan yung mga madaming bisita. So, syempre, parang nakakahiya. Parang ganun sa naganda, di ba? Ay, may Diyos po kayo. Wala na. Ay, sorry na lang. Nakakahiya. So ito, kasalan to. So alam mo na, yung ba dyan nagkakasal, gusto masaya yung mga guests, di ba? Pag-pray yung irasal, tsaka yun, masaya. So ano nangyari na? Dami lesson pa dito eh. Sabi ano nangyari, by the way, napansin ko sa John pala, hindi tinawag na Mary si Mary. Bakit? Di ko rin alam, bakit? Mother of Jesus, lahat ng mention kay Mary. Anyway, doon may ibang Mary kasi dito, Magdalene tsaka yung asawa ni Cleopas. Anyway, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Nakuha niyo yung kwento. Ano sila, naubos na, wala nang juice. Nagsabi si Mary, no, ng mother of Jesus, uy, wala na silang juice. Wala silang wine. So anong doon pa lang, wala pang lesson. Pero pansinin sa verse 4 kasi, ito yung sinabi ni Jesus. And again, pag nagsalita si Jesus, mas mabigat yan sa ano. Okay? Sa ibang parte. Pero do Bible naman, salita ng Diyos yan. Pero, pansinin natin, ano sinabi ni Jesus? Ay, basa nyo nga, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. Wala nang juice. Sinabi sa kanya, uy, wala na silang juice. May masama ba doon? Napansin mo lang eh. Kasi palagay mo, hindi pa napansin ni Jesus yun. Hindi siya all-knowing ha, pero sigurado ko sa'yo, pag bida ang juice dyan, so walang juice. Mapansin mo yun. Amen? Dito nga lang sa atin, ganun eh. Ay, wala nang kanin. Diba? So I believe napansin ni Jesus yun. Pero sinabihan pa siya ni Mary, wala na silang juice. Ang lesson doon, ito na nga. Sabi dito, Jesus said unto her, sinabi niya wala na silang juice, wala nang wine. Woman, what have I to do with thee? Familiar ba kayo sa term na yan? Sa Bible pa ulit-ulit yan eh. What have I to do with thee? That was Jesus of Nazareth. Sinabi sa kanya ng demonyo yan. Ano, kailan pa sinabi yan? Maraming beses yan eh. No? What have I to do with thee? Anong gagawin ko sa'yo? Parang ganun. Ano sabihin, galit ba siya? Parang ganun eh. Parang sungit. And then sabi niya, mine hour is not yet. Kasi binigyan niya ng dahilan. Yung kanyang parang galit or parang nairita siya eh. Tapos woman patawag niya. So sana napansin natin yan. Ngayon, ito na sabihin ko na sa inyo lesson dyan. Dalawa yan eh. Una, again, ang Diyos alam niya yung mga in the future eh. Kaya yung mga ganitong kwento, hindi yan aksidente. Sa panahon natin ngayon, ano meron tayo dito? Mga Catholic, di ba? Yan ang mother of all cults. Ano napansin nyo ginagawa nila kay Mary? Tinataas ng gusto. Okay, talagang okay naman si Mary. Pero yung pagtaas nila, sobra-sobra. At isa yan sa mga style ng demonyo para ma-lose focus ka sa tamang focus mo. Kasi si Jesus dapat ang pinafocus natin eh. Salita ng Diyos, sa church. Di ba? So, wala nang problema sa kantahan. Di ba? Pero pag nasobra yung awitan naman, ay maniwala kayo ba dyan? Well, bukod sa konti na yung time sa preaching, yung iba doon, iba na nakakita. Ang galing talaga ni kapatid, oh. Wow.
Yun yung pinag-uusapan, sa halip na yung salita ng Diyos, nasobrahan eh. Ganon ginawa ng Catholic. Hindi may tatanggi yan. Kaya I believe, isa to sa dahilan, bakit niya kailangan ilagay dito yun. Amen? Alala niyo yung si ano naman, si Moses, bago kay Moses, sa Judges, sino ba yung gumawa ng snake? Si Moses nga, no? After nun pala, nakapasok na sila, Joshua, Judges. Andun pa rin yung snake pa lang yun. Alam niyo ba yun? And then, ginawang idol yun. Okay? Sa panahon ni Gideon. Ganun ang tao eh. Kaya ngayon, pag may nag-soul winning ka, nabanggit lang ang pangalan Jesus nila, huwag ka maniniwala agad na, hindi ko alam siya lang to. Ano daw siya eh? Jesus Miracle Crusade daw siya, kung ano man yan. Eh, lahat ng mga kulto, ganun lagi, pinapamukha nila yan eh. Ano yung kay Kingdom of Jesus Christ. Wala kulto rin. Eh, lalo na yung Mormon. The Church of Jesus Christ and Latter-day Saints. So, kaya pansinin natin dito yung style ng Panginoon dito. Binaba niya eh. Medyo binaba niya si Mary dito. Parang nairita siya. Pansinin niyo, again, sabihin yung interpretation. Hindi ko lang interpretation niya. Pansin na pansin yan eh. Wala namang masamang, wala na silang wine. Sasabihin, woman, di ba? What have I to do with thee? Mine hour is not yet come. So, ano yung dahilan ngayon? Bakit siya naiirita? Alam niyo ba? Ito yung lesson dito. Pag ang isang tao marunong, sino ditong may magulang kayo yung anak? Kunwari, si nanay. Nanay, kain na tayo ngayon. Nasa church pa kayo. Mayroon pang 30 minutes ng preaching. Ayan, ano pa? 34 minutes pa. Kunwari si Jared ay, Nanay, Jollibee tayo. Anong gagawin mo doon? Alam kong gutom ka na, kaso hindi pa oras. Di ba? Nakakairita minsan yung timing. Ganon din ako pag pinapangunahan ka. Di ba? Kunwari, alam mo naman na ano mang bagay yan. Di ba? Ikaw yung authority ko, ikaw yung tatay, yung asawang babae naman, ano bang pwedeng kulitin tayo? Alisin tayo, ganyan. Bukas na yan, ano man yan. No? So nakakasar yun. Kasi ikaw may sarili ka ng diskarte. May diskarte ka, may timing ka, tapos may ibang tao, either pangungunahan ka, o de-delay ka, ano naman yan. Nakakasar yun. Nakikinig ba ibang bata especially? Unless yung kahit yung pastor mo na, pangungunahan mo yung pastor mo na simpleng bagay, pagpapalagay mo, hindi niya alam. Pwede ka remind, di ba? Ito kasi parang as after nito, sabihin pa eh. Whatsoever He saith unto you, do it. Wala naman sinabi si Jesus, pinagalitan pa nga siya eh. So, sabi naman nila dito, nakinig siya kasi mamaya gagawin niya yun. Then, again, may malinaw na doon, na indication na parang nang pinapangunahan siya ni Jesus. So, in lesson, huwag natin papangunahan ng Panginoon. Amen? At huwag natin taas si Mary ng sakto lang. Siya yung mabuting ginamit siya ng Diyos. Walang duda doon. Mary, salamat sa buhay ni Mary. Pero hanggang doon lang yun. Amen? Hindi siya papantay kay Jesus na isang long-haired Jesus, saka isang Mary, may sacred heart sigla kunwari. Oo, ayan. Okay, so tuloy natin. His mother said unto the servant whatsoever he said. So, bumida pa, no? By the way, ito lang yung ilan sa mga tagpo ni Mary. Okay, konti lang yan. Ngayon, ito na yung mismong execution ng miracle. No? So, nangyari, wala na sila, pero siyempre meron niya lalagyan. And there were set there 6 water pots of stone. Kung alam niyo po yung mga style dati ng mga wala pang ganyan, pichel. At mga stone. So medyo mahal to, no? Kasi yung iba clay lang, di ba? So anyway, wala na silang wine, wala na silang juice. Wala na silang anong gusto ba yung juice? 4 season.
Okay? 6 water pots, siguro iba-ibang flavor yun. Apple juice, melon juice, grape juice, ano, four season, cucumber, yung uso ngayon eh. Okay? Hindi sinabing gano'n na, siguro lang gano'n. Ngayon, after the manner of the purifying of the juice containing 2 or 3 firkins a piece. So, ano lang po yung firkins is unit of measure ng liquid, no? So, hindi na importante kung gaano exactly yan. Basta malaki yan. Kasi nga, fiesta. Party, no? Nakakailan soft drinks pa tayo tayo lang. 3 litro lang eh, no? 4, pag tayo. Eh, kung marami to, kasalan eh, di ba? Madami, no? So, ginawa niya, sabi ni Jesus, fill the water pots with water. So, malinaw naman, eh, no? So, wala silang wine. Hindi basta-basta makakabili sa tindahan, no? Kasi nga, sinabi ko kanina, mahal yan. Naapak-apakan pa yan para makapag-produce. So, matagal i-produce. Ibig sabihin, mahirap makapag-produce ulit. Mahirap makahanap. Ginawa niya, tubig. Which is, by the way, sabi nga ng mga health, okay na yung tubig. Kaso nga special occasion to eh. Anyway, wala eh. Di tubig, pinunong tubig. Mga anak ko minsan ayaw ng tubig eh. Nasanay na sa Diyos. Napayag ka sila tubig lang. Makikita natin. Punuin na ng tubig. Baka meron siyang sachet dyan, no? Sa Jesus. Instant. Sumunod naman sila. And they fill them up to the brim. Ibig sabihin lang, puno, no? And he said to them, ito na, draw out now and bear unto the governor of the feast. Sa Tagalog, puno na ng tubig, kuha na kayo. And then, dalhin mo doon sa yung governor. Ibig sabihin, basta siya yung pinaka, yan, sabihin, tawag doon, parang, VIP. Sino man yan? Punong abala. Sino man yan? Okay. And they bear it. So, napansin nyo itong mga, sumunod naman eh, no? Hindi na sila nagtanong. Minsan ganon, ha? Makikita mo na pwede magtanong pag dudok, ha? Parang di sigurado si pastor, kaya tatay ko sa akin. Kaya okay lang magtanong. Pero pag sigurado siya, huwag ka na magtanong. Sinabi pa, whatever you do, do it. Kung ano sabihin niya, gawin nyo lang. Punuhin nyo ng tubig, pinuno. O, bigyan nyo na doon. Hindi alam, sabi dito, hindi niya alam na ubos na yung wine at yung binigay sa kanya ay ina-expect niya wine kasi nga or juice. Kasi nga, ngayon eh. Happy lang tayo ito. May event sila. Hindi pwedeng tubig lang. Yeah. And go out now and bear unto the governor of the feast. And they bear it. Binigay. Ngayon, when the ruler of the feast have tasted the water that was made wine. So, pansinin nyo, kailan naging wine yung tubig? Hindi sinabi. Naring nasa baso na, pero malamang, andun pa lang. Baka nilagyan niya na nga ng Kool-Aid. Obviously, miracle yan. Wala pang Kool-Aid dati. Alam niyo yung Kool-Aid? Hindi. 8 o'clock, ano yung uso ngayon? Tang. Hindi gano'n na, joke lang yun po. So anyway, tubig, malinaw, ginawang wine or juice. Sabi ito, when the ruler of the feast have tasted the water that was mixed and knew not whence it was, saan nanggaling yun, kasi hindi ka nung tatas saan magaling to. Ano yan? Dali mo dito. May napansin siya, kakaiba. At tayo alam na natin kasi obviously yung dati kaninang juice na naubos na, alam nila kung saan nanggaling yun. Itong bago ngayon, si Jesus yung gumawa. Yan, sinabi, but the servants knew which the water knew. Alam nila kung saan nanggaling yun. Yun yung dating tubig lang,
Tapos ngayon, inutusan lang silang ibigay nyo doon, ina-expect niya wine, naging wine nga. Nakakuha? Simple lang yung kwenta na mamaya i-interpret natin yan, tsaka application. Ngayon, hindi niya alam, pero sabi niya, the governor of the feast called the bridegroom. Bridegroom, siya po yung kinasal. Lalaki, okay? Ba't niya tinawag? Di ko alam. Malamang kasi, kahit sa amin, di ba, sino ba gumagastos? Siyempre yung kinasal. Yung governor, siya lang yung nangasiwa. Mamahalin to, ha? Di sinabi ko na, medyo binati niya yung bridegroom. Hindi mo, ha? Saan kumuha nito? Tsaka na pa siya, sabi dito, and said unto him, every man at the beginning that set forth good wine. And when men have well drunk, then that which is worse. Tagalogin ko, ha. Define ko muna yung drunk dyan, di yan lasing, ha. Nagkataon ito, eh. Kaya nga, yung mga talagang maling interpretation. Eh. Pag sinabing drunk, nakainom lang. Hindi sinabing lasing. Ngayon, alam natin na yung minsan may tinatawag tayo ito, drunkard. Yung lasinggero talaga yun. Pero yung drunk dyan, past tense lang yan ang drink. Okay, nililinaw ko lang kasi po maniwala kayo yung mga taong nakakuha ng ganyang idea. Okay? Ginagawa lang justification to. Gusto, ano man sabing sa mga uminom ito nga Kaya na-explain natin, hindi yan well drunk, lasig na, hindi. Ibig sabihin yan, parang nabusog na. Okay? Sabihin na naramdaman nila yung nainom nila. Kaya pag sinabi, sabihin ng everyone beginning that set forth good wine, ganito yan. Kung gusto mong kunwari si Mrs. siya yung gumagawa ng juice. So, para makainom yung matikman yung galing talaga ng mismo gumawa ng juice. So, yun ang una mo ibibigay. Di ba? Kasi hindi mo alam, baka yung iba hindi na magamit. Di ba? Ano tayo? Kilala, naghanda si Mrs. ng, di ba naghanda? Birthday ni Ayun, so take out na lang, di ba? Sharon. So, yung una mong ibibigay yung maganda. Masarap. Kuha nyo na. Ngayon, pag medyo busog-busog na yan, kung sakaling gusto pa nila, meron pang wine dyan, pero yun yung nakatago na dyan ng matagal na or something, di ba? Or medyo na-stuck na, di masyadong malamig. Nakuha nyo? Ganun sinasabi niya dito. Kaya nagulat siya, yun ang customary sa panahon nila. Bibigay mo muna yung mas pinakamasarap, yung good wine na tinatawag, no? Yan muna, painom mo. Pero ito, ba't ganito? Kasi nga hindi niya nga alam na naubos na. Okay? Yung ginawa, lang dito, yung ginawa pala ni Jesus na galing pala sa tubig, plain water, tap water, hindi nga Wilkins. Ba't ang mas masarap? So, nakuha niya. So, ibig sabihin, namanghato. Lalo yung bridegroom, malamang alam niya na ubos na yun. Kasi siya yung dyan eh. Boss, alam mo, ang gagawin natin dito? Tapos pinatawag ka, pinuri ka. So, yan na, interpret ko na muna bago yung verse 11. So, ano yung, saan applicable sa atin yan? Obviously, hindi naman tayo nagmi-miracle. So, nagmi-miracle pa rin ba ang Diyos sa atin, sa buhay natin? Oo, ano yung sabi miracle lang? Kung sinabi miracle, ito kasi first miracle niya to eh. Kung sinabi miracle, tingnan na nga natin. Miracle. Yung Catholic, inaano rin to eh. Ginagawa nila ng Catholic dito, parang ginagawang tanga nga yung Christianity, no? Kesyo, nabalitaan niyo ba yung, alimutan ko sa lugar yun, yung lumuluhang Maria daw. Tapos pinicturean mo, parang pinahiran, halatang pinahiran lang ng ay, lumuha! Daming turista. Daming apparition naman. May nakita kami, nasaan? Hindi, wala ka pa nakikita. Yun o. Ganyan po niya sa Mateo Aranzazu, yan ang kwento nila. Bata pa ako nun, labong-labo na rin ako nun eh. Parang may kesyo, may taong pumunta dyan ng tayo, madre. Ako, lalong alam mo na hindi ka natin tiwala, no? Kasi may nakita ako sa puno na parang yun. Kahit Santo Niño ngayon, long hair eh. Parang kanina, nasaan na naman ako. Yung totoong miracle, ano yung sabi yung miracle? Hindi daya to. Sinabing miracle, isang bagay na kaganapan na
extraordinary. Hindi kayang gawin ng tao. Kasi kung kayang gawin ng tao yan, hindi yan extraordinary, ordinary yan. Tulad nun, gumawa ng kesyo, Maria, umiyak. Nilagyan ng host pala dito. Ang dali yung gawin yan eh. Umiyak. Ay, ang daming paloko. Balik na tayo dito. Unusual event. Okay, huwag na yung Christian Science na yan. Balik tayo dito. So, sa palagay nyo, ito tanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo yung tubig naging wine? Yung sabi, ang tanong ko, madali bang gawin yan? Nabanggit ko na kanina kasi, no? So, yung wine, yung juice, panahon nila, ine-extract yan sa grapes, kung cucumber, ano man yan. Ine-extract pa yan eh. Matagal, mahal. Eh Jesus, tubig lang. Ginawang wine. Lesson. Ano yung mga bagay na parang hindi mo kayang gawin, pero pag ang Diyos ang kumilos? Hindi lang basta-basta wine. Ano na, ito, ganito. Na si Joshua, hindi magaling sa academic, pero nag-pray siya, talagang nakita ng Diyos na dapat siya, para sa kanya yun. Parang imposible yan na tatalino ako. Pero pag ang Diyos nagpatalino sa'yo, hindi ka lang basta matalino. Naintindihan mo yun? Ganun yung lesson doon. Pag ang Diyos na nagbigay, sobra-sobra, kasi kaya niya lahat eh. Amen? Yan, sa love life nyo. Gusto, okay na sa akin, Lord, okay na sa akin, basta lalaki lang, may babae. Basta lalaki. Huwag naman ganun kababag. Nag-uusap sila kanina eh. Huwag na daw mag-asawa, walang matino. Hindi fine matino. But then again, ito, ano ko sa inyo, kahit babae lalaki, huwag naman yung ganun na, Lord, basta ganyan na lang. Huwag ganun. Huwag din naman sobrang sakto lang, ano ba yung kailangan mo? Ganun tayo. Ang Diyos, pwede niyang ibigay lahat, pero matalino rin siya. Hindi ka bibigyan ng hindi mo kayang i-handle. Nagkapera ka, so yumabang ka naman, ginamit mo sa ano. Hindi sino napasama. So ikaw, kung Diyos kasi mabuti siya eh. Kasama sa kabutihan niya, sa karunungan niya. Hindi ka bibigyan ng sobra sa'yo. Hindi mo kayang handle. Ganun din sa mag-asawa. Ang itama niya yung pangunawa niya pagkakilala sa Panginoon. Amen? Nakikinig ba kayo? Ganun din sa... actually, matutunan niya sa magka-college kayo. Gusto mo sa ganito, di mo kayang bayaran. Baka di ka nga pumasa sa ano. Diba? Huwag kang iiyak. Ano na yung kung saan ka pumasa, doon ka lang. Doon ngayon, maganda rin may mga, kaya nabanggit ko sa inyo last na ako. May mga information na kung nakakuha ko lang na mas maaga, napabuti ako. Nakita ko na sa inyo. Nung college ako, hindi ko alam na ganun pala yun. Meron palang maganda pala yung public dati ha. Hindi kasi naniniwala dati doon. Kasi hindi ko wala nagsabi sa akin eh. Alaman ko, tapos na. Ngayon, alam nyo na. Ay gusto ko sabihin doon eh. Yun. So may kahit, sabi natin hindi ka marunong, pero binigay sa iyo impormasyon na hindi nakakuha ng iba. Mapapabuti ka, amen? Ganun exactly ginagawa natin dito eh. Kaya mataas ang tingin natin sa gawain ng Diyos, hindi dahil, ito kasi, ganyan ka kasi. Alam, ina-hype mo lang yun eh. Alam yung hype? Hindi, kasi, kaya mataas ang tingin natin sa Diyos at sa gawain ng salita ng Diyos, talagang inapatunayan natin yun talaga. Ito yung mga information dito na pag nakakuha mo, kahit sabihin average student ka lang, di masyado. Sabi natin, syunga-syunga ka pa. Pero nakakuha mo eh. Binigay sa'yo ganyan, pinaniwalaan mo, kinabang ka dyan. So, ganun yun. So, ito tubig, kailangan basta lang may juice, di ba? Kailangan ng good wine. Okay na yun. Nabigla ito. Hindi mo naman, parang kakaiba ka. Yung iba, inuuna yung good. Ikaw, nakuha niyo ba yun? Yun ang hinighlight dito. At imposible yun. Bigla-biglang ginawa, tapos mas masarap pa dun sa original na supposedly talagang yun ang hinanda para sa
pinaghandaan, at ma-expect natin masarap kasi yun ang pinaganda, tapos naubos, wala na, tubig. Naku, patay. Nakapahiya tayo niyan. Ang Diyos ang kumilos. Amen? Ang daming applicable sa maniwala kayo. Pag-like ko na kwento sa inyo, siyempre, yung kailan lang, may nakita pala akong schoolmate. Doon hindi kami masyado nag-uusap, pero alam ko mayaman niya kasi binabanggit siya may business na, ganyan-ganyan. So, may business, di ba? Pero pag walang kapayapaan yung buhay mo, may mga businessman po na matigas ang puso kasi ang niya, pera-pera lang, ganun ang niya. Business yun eh. Ayan. May punto rin yun, pero hindi maganda kasi yung ibang mga businessman, nasanay sila doon. Brutal kasi minsan ng business din eh. Alam niyo ba yan? Siyempre, yung malugi, di ba? Para kang nanakawan doon, sakaling malugi ka. Pero yun, pag wala ka sa Panginoon, saya na pag nakakumpara ko yung buhay, hindi naman masyadong, pero saya-saya ko eh. Kaya kahapon po doon, nakita ko na naman dahil, siyempre, nakakumpara ko kayo, siyempre, di ba? Blessing eh. So, mas gusto ko na yung ganun. Na hindi tayo nagpayaman ng gusto, tapos sasabihin siya, kung ikaw sino nagpayaman dito? Si Mama Rebilla. Ayan. Mayaman niya, mga Rebilla, napakayaman niya. Ito, pinagtatawanan ka naman. Si Bill Gates pala ngayon ang na naman. So, tinatry na siya. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Ayan, tingnan nyo na ngayon, pinapayang-paya na siya. Hindi ba siya asawa niya? Kasi ngayon, umami na siya. Wala na siya magagawa eh. Kitang-kita, doon sa Epstein Files eh. Nang babae siya, ganyan. Ngayon, pero dinadownplay niya. Yun ang kwento ngayon. Magpapabiktim naman siya ngayon. Na-biktima ako niya ginagamit yung pangalan ko eh. So gusto ko lang sabihin, mas maganda pag ang Diyos ang gumawa. Si Bill Gates, I believe, ginamit din siya ng Diyos in a way, parang technology, ginamit siya, pero kahit di siya nauna doon, may gagawang iba. Natindihan niya ba? Ay, mga bataan, pinaplano niya na yung buhay niya eh. Isa sa mga decisions na magkakamali kayo, or dahilan, para mag-decide kayo ng mali, yung mga ganyang bagay, pag nagkakaigitan na kayo, ay si ganyan, ganito na pala yan. Ay, mas mayaman na siya na ginawa niya. Dumikit siya sa ganyan eh. Pag ikaw na-poste ka na sa buhay, di-decide ka na ng mali. Nabanggit ko lagi sa inyo kasi nangyari nga sa dahil din. Sinabi niya, basta huwag ka ng dalawa yun, isang lalaki, isang babae. Pag-pray mo ng gusto, kalooban ng Diyos yan. Kasi hindi naman all-knowing, hindi siya pastor, pero duda na siya eh. Kasi hindi naman siya, yung lalaki hindi masyado skilled, yung babae, ganoon din. Pero may itsura yung babae, kaya kinakabahay. Yun na, nangyari nga. Nakwento ko na sa inyo, di ba? Na-rape. Ganoon sa Saudi. Sabi nga ni Daddy, pati lalaki, na-rape ng lalaki. Matindi doon, mga siraulo yung mga Muslim. Yung lalaki naman, yun. Gusto niya na umuwi, di ka na nga pinasweldo. Kinuha pa yung passport mo. Ano mo yan? Kasi pinilit mo sa Pilipinas, makukuha mo rin yan. At least wala kang ganyan problema. Hindi mo alam, baka saan ka na, iuwi ka na dito, may kantangang ganyan, di ba? Kasi totoo talaga yan eh. Inuwi dito, bangkay na. Sinong iahabla mo, ibang lugar yun eh. Lalapit ka sa gobyerno natin, nako, patay ka. So, hayaan natin ng Diyos ang kumilos. Totoo yan, paulit-ulitin ba natin yan? Yung talaga yung totoo. Okay, magde-decide ng sablay dahil sa kulang sa pagtiwala sa Diyos. Tapusin na natin. Doon tayo pang oras. Yan, tapos na pala. No? So, nag-miracle na siya. Ito yung sabi sa Bible. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory, and His disciples believe on Him. Isa-isayin natin. So may mga panahon po si Jesus, ang Panginoong Hesus, nung kanya siya'y kabataan nga, hindi naman siya nag-miracle, So may mga panahon na sinabi doon matalino siya. Okay yun. May mga pangunawa siya na kakaiba din. Pero ito daw yung beginning of miracles. So, lesson. Nung andun po ako, kasi may ilang taon na rin pala ako basta, nung naalala ko yung mga panahon na
Kasi sa ano natin, sa Christian circles natin, mataas yung tingin sa pastor eh. No? So kaya nung ako'y bata rin, so iniisip ko parang maginawa nito, taas ang tingin niya. Nagkakaroon ako ng ganong thoughts, no? So pero kahapon, kaya ang sarap din minsan mag-fellowship, lalo pag ganong reunion halos eh. So yun nga, makikita mo yung bunga, nakikinig ba kayo? Ng decision mo. Kasi ang dami ko po na-meet doon, yung iba doon, yung isa doon, hindi ka makatingin eh. Yung isa nga doon, medyo nahiya na lang. Kasi umalis siya ng church, na wala siyang masabi naman na tamang dahilan. Yung unang gano'n na dahilan. I mean, yung dahilan nung nangyari sa'yo. Kasi iba rin doon, siyempre nakikita, small talk lang naman kasi yan eh. Yung mga nag-backslide doon, anong reason mo? Sige nga. Siyempre, hindi mo naman pupukpukin, pero still, iba yung andiyan ka sa katayuan mo, tama yung decision mo sa buhay. Nakikinig pa kayo, mga bata especially. Kasi lahat kayo dadaan sa ganun eh. Kasi nasabi ko sa inyo to, hindi ko rin sinasabi lagi ito. At lalong hindi ako nagparinig doon. Walang. Pero ang ganda pag maganda yung decision mo dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Ang gusto ko sabihin, anong relation ito? Si Jesus po, pansinin nyo, si Jesus hindi naman siya nagmadali. Actually, bukod dito, hanggang sa siya kamatayan niya, may timing siya. Meron siya sinusunod na timeline. Makapansin mo yan, pag inaaral mo yun, nung naalala niyo yung lumapit sa kanya yung mga lawyers, yun daw yung nag-signal eh. Na, naku, malapit na ako mamatay. Meron siyang hinihintay. At ganyan tayo lahat. Amen? Dapat, may mga bata pa lang minsan gusto nang bumanat na sablay naman, sinasabihan ng mag-aaral ka muna. Kasi nasa tanong mo yan, nasa diskarte mo, alam mo sablay, hindi ka naman kinakagalitan, pero pag sablay ka kasi, minsan masasabihan ka talaga. Kaya namanggit ko parang last Sunday lang, yung mga bata, minsan mahal na natin, pero pag sumasabat ba sa usapan ng matanda, di ba? Okay, maglaro ka lang dyan, sige, pero may mga usapan, di ka dapat doon. Kung gusto mo ba, ganyan natin, di ba? Ito yun eh. So kanina, nabanggit natin kay Mary. So ganun din, pero, pag nag-umpisa na yan, yun ang maganda doon. Kaya tayo, nainiwa tayo, lalo sa mga pastor, na-meet na rin. Okay, sige, pero, nakikita ko rin minsan yung bunga ng pag hindi handa, ganyan, walang anak. Paano makaka-relate sa yung tao? Amen? Gusto sabihin yung, yun. So, may timeline niya. Kaya dito, sinabi naman ng Bible sa atin, okay, kung gusto mong pastor, napakaganda niyan. Kaya na sinabi sa Bible, may mga kailangan kang munang ma-meet na requirement. Lalaki ka, una, okay? Tunay na lalaki, ha? May asawa, may mga anak na hindi loko-loko. Okay, may kalokohan ng bata, pero iba naman yung talagang sumasabog yung kitang-kita ng tao. Ano ba yung anak mo? Hindi mo mapigilan, parang ganun. Iba yun. Pag napipigilan mo, narurul mo na maayos, okay na yun. Okay, hindi natin tataasan ng husto. Dapat yung anak mo nakaganyan pag pumasok dito. Hindi naman ganun. Ano binabagay natin? Timing. Amen? Si Jesus ganun, kahit siya nga, may timing siya. Pero nag-umpisa na siya, tuloy-tuloy na. Hindi siya nag-miracle po nung bata siya. May timeline siyang sinusunod. At ito na, and manifested for this glory, magkasunod po yan. Pag sinabing manifest, pinakita. Masama mong pakita. Sabi mga pasamisan, nakikinig ka, hindi mo magsalita. Kung inaaral ko na, masama bang i-declare itong mga bagay na to? Inaaral ko na, talagang convinced na ako. At ikaw mismo, sa salita mo at sa pagkonta mo, nakikita ko, ino-convince mo na naman ako na tama ako. Paano? Dahil sabihan mo lang mayabang, yun na yung parang pinaka-magic word, trump word, mayabang ka, pinto. Ano ka? Parang yung mga Zionist, ang nila, yung anti-Semite. Anti-Semite, parang ganun. Mga bakla naman, homophobia ka, homophobia, huminto ka na. Pag di mo alam na ginagamitan ka lang ng ganun, hinto ka, ay, takot daw sa ako. Hindi mo takot eh. Dapat matakot ka. Lalo't bata ka. Amen?
demonyo utak nga, ano ka, matakot ka. Pero hindi yung takot na parang, hindi mo sila kaya nga binabanata natin, salita nga lang eh. Para maintindihan ng mga taong gano'n yan ka sama. May segue ako doon, pero gusto ko sabihin, may timing na dapat sinusunod si Jesus, gano'n siya, gano'n din tayo dapat. And then, alam mo, pag nasa tamang timing ka, makikita yan ng tao, ibig sabihin, pinaghandaan mo eh. Alam niyo naman, kapag mga bata ka pa, naunay yabang, may tinatawag tayong gano'n, naunay yabang, alam niyo ba yun? Gano'n ang mga ano dyan eh, mga napanood niyo ba yung anong yan, yung kala niya panalo na siya, takbuhan, ang layo na ng ano ko, ganyan siya, mamaya hinahabol siya eh, naunay yabang, gano'n kahit sa ministry, gano'n. Kaya kung sakali may gusto magpastor dito, kaya inasanay kayo soul winning eh. Naku, tatalino kayo, malalaman nyo yung dapat nyo gawin. Kasi iba naman ganito, kaya mahina ito. Yung mga, pag hindi kasi pinupunan ng pastor, hindi nasanay mag soul winning, ganito. Mag-pitch ka sa church, medyo may natutunan ka ng konti, nag-i-amen yung mga tao, kala mo okay na. Yan ang problema sa totoo lang eh. Pag hindi ka soul winning, magkakaroon ng idea na, amen daw, parang matututo mo ito, kahit ang sabihin ko ah. Oh. So para hindi ka, kaya bandang uli, pahiya. Alam nyo ba yun? Ang sakit nun. Doon ka na. Mas maganda pa. Ang dami pong nangyayaring ganyan eh. Iwanan ka ng mga member, tapos yung mga ipas, walang galang sa'yo kasi parang ano ka ba, ginagawa mo? So ganun din actually, pag professional na kayo, ganun din yan. Iba naman, businessman. So ba yung mga desisyon kasi dyan eh. Yayabang ka, ikaw pa yung natutunan din ako sa kaya ang ganda magtabaho na kayo eh. Makikita mo yung mga kwento doon, may mga, kasi pag may mga movement sa ganyan, ano yan eh, tense yan. Oh, yung nabanggit nyo kanina, yung papaganyan lang, nagkaaway na, sinapak na. Wala kang perang involved dyan eh. Pag nasa trabaho ka na, anong involved dyan? Halos buhay mo, andyan. Pera, posisyon, di ba? Advantage. So, ano, sabihan ka lang ng, wala yan. So, kung sinasabi ko dito, alamin mo yung tamang timing, ano yung dapat mong gawin. Pero pag alam mo na yung dapat mong gawin, nasa tamang edad ka na, nasa tamang ano ka na, train ka. Ito, bago ko sabihin ito ng todo na, itong mga kulto. Nakita niyo paano si, ano, di ba, Soriano? Si Bud Eli. Ang angas eh. May alam siya, pero hindi siya ligtas. Kung ano yayaba mo, hindi ka ligtas. Wala lang kasi bumabanas siya sa bagay, tayo ganun. Kasi siya yung magaling sa ano eh. May pera siya, yung kulto, ganun lang talaga eh. Nakabili ng broadcasting system, di ba? Yun naman eh. Kala ng mga ano, siya lang ang magaling talaga. Really? Hindi ka kasi ligtas kaya hindi mo naintindihan. Maintindihan yun. So, nag-aral siya, may natutunan siya, sumikat siya. Tanong pa, sa palagi mo, maliligtas pa yung ganun tao? Imagine mo, ganun ka na sikat, may sumuporta na sa'yo, pero hindi ka ligtas. Di ba? So, ang hirap ng basta-basta bumalik. Anong relate natin dito? Yun nga, hindi siya nag-umpisa ng tama. Okay? Hindi ka lang Jesus, talagang hinintay niya yung ano eh. Tsaka yung mga ano ni Soriano, yung pag binasa mo yung mga dito, mga biography niya, yan lang sabihin, matalino daw eh. Matalino. Siguro, anyway, ngayon, ang lingkod na Diyos, hindi basta talino lang eh. Magbasa ka ng Bible. Lahat ba doon matalino? Lahat ba doon ay, ano? Meron din, pero hindi lahat. So kung hindi wala ka sa pattern ng Bible, malamang mali ka. May lalo si Pope, di ba? Paano nagkaroon ng Pope? Ewan ko, di rin, sikreto nila eh. Pero ano mo yan? Makukuha mo yan. Ano, nag-uusap sila ng sikreto? Anong nag-uusap pa nila doon? Anong mga
anong tinetrade nyo mga yan. Ganun lang yan, kahit po sa politika, ganyan yan. Hindi basta-basta mananalo ng walang kinompromise. Unless talagang righteous sa something. Sabi nila si Magsaysay, ganun daw yan. Ewan ko lang, ganap totoo. Yan nabasa ko sa libro eh. Sana totoo, amen? Anyway, yung kaya yung mga decision sa buhay, huwag kayong another thing, no? Bakit yung iba, nasa edad na, sabihin na may pamilya na, saka pa, gagawa ng mali, na alam niya ng pagkabata niya palang mali na. Magandang example na naman to. Alam nila, umidad ka na ng 30, may anak ka na, sabihin mo 2, manloloko pa ng tao nun, alam mong masama. Pero ba't maraming gumagawa? Ganun na naman, wala sa timing, nalipasan na siya. Ayaw mo naman tanggapin na ikaw ay, di ba? Kasi normal sa isang tao, kasi gusto mong provide sa pamilya mo, naliliit ka niya pag di ka makapag-provide sa anak mo. Eh, magluloko na lang ako kasi karamihan naman manluloko eh. So, napaka-importante ng timing po. Maniwala kayo sa pagdesisyon natin. So, balik tayo sa positive. Ngayon, pag nalaman mo ng tama, biyaya ng Diyos, andun ka sa tama, nailagay ka sa tama, of course, pasalamat ka dyan. Ang daming ginamit sa buhay mo, sigurado ko, walang isang tao na napakagaling lang dahil sa kanya lang. Magduda ka rin dun. Self-made man, mga ganun, nila eh. Takot ka dun, walang ganun. Mayabang yun. So, kung nandun ka sa tamang lugar, tamang place, kailangan mo nang gawin yung dapat mong gawin at ginawa mo, pwede kang umasa na magpapalain ka. Ngayon, si Jesus, talagang, alam mo na eh, sabi sa Bible, He is faithful in all His house. Talagang faithful si Jesus. So, ngayon, ito na. Ang gusto ko lang i-drive actually dito, yung hindi siya mayabang. May mga tao ganito sasabihin sa inyo, yabang naman yan. Ano, siya lang totoo. Eh, paano ko siya ngayon totoo? Ibang tanong pa yun eh. Eh, paano ko siya ngayon totoo? Yan, pwede mo ibalik ng ganun yan eh. Eh, bakit siya lang? In the first place, si Jesus ba katulad lang ng sino lang na, si Muhammad, si Buddha, nakaisip lang ng, o kaya si Joseph Smith. Ay, mag-invento ako ng kwento, hindi naman nila nakita. Ganun ba si Jesus? Hindi nga eh. Ang daming pwedeng ibagsak siya nung panahon niya at even after niya. Hindi nangyari. Yung mga kulto ngayon, baliktad, sinasakyan nila si Jesus. Pag natin kanina, dinadamitan ng long hair. Ginagawa siyang ewan. Hindi nila kaya ibagsak. Yung Bible nila kaya ibagsak. Kahit sa nila punta, kahit sa mga tingnan eh. Kasi pinrovide sa atin ng Diyos yun. Gagamitin na lang natin. Papasa na lang natin. Kaya again, title natin, Jesus Manifested Glory. Kaya nung talagang timing na, ngayon, nandun na yung karunungan niya, hinanda na siya, para last week, hinanda siya ni John the Baptist. So, hindi siya yung tipong siya lang nag-umpisa. Ano si Joseph Smith, yung mga kulto, gano'n eh, gawin ko kaya to. Paano lolokohin ni Jesus kung si John the Baptist na nakaturo sa kanya? Sige nga, sa panahon natin, paano ginagawa yun? Yung purihin ka na ibang tao. Bayaran, yan lang lagi, madalas. Iba naman yun nga, scratch my back, I will scratch yours. Pero iba yung level ng pagpuri ni John the Baptist kay Jesus, hindi yung basta-basta. Tapos nag-reference pa sila sa Old Testament prophecy. Nandiyan pa ba kayo? So ngayon, natupad lahat yon. Okay? Pinanganak siya virgin, tinuro siya ni John the Baptist. Ano pa? Later pa yung ibang miracle niya. Ito na, kaya gusto ko na sabihin actually talaga dito sa ating title. Makikita at makikita. Intindihan niyo ba yun? Again si Mary pa nga yung gusto manguna sa kanya eh. Ayaw niya pa eh. So ganyan kayo. Gayahin natin si Jesus. Hindi tipong, dapat ako yan. Kahit sa mga pastor, minsan, gano'n ang gusto ko ako magsasalita. Nakakatakot yung gano'n. Pag ikaw yung ako magsasalita, para makita ko, para ganyan.
Mas maganda po yung tumiming, sabi nga nila, yung tao daw na a man of few words, pag nagsalita yan, mabigat yan kasi napag-isipan, napagplanuhan. Sana ganun tayo, amen? Pag natetem kayo na ako dapat yung magsalita, na hindi ka talaga napagbigyan, paano yan? Kaya mo lang. Kaya po yung mga commercial daw sa TV, napakamahal niyan. Kahit basura yung produkto kasi nila, nagbayad na advertisement. Sige, ito na. Ito magaling. Ganun yan eh. Nakita niyo yung irony niya. Sino dapat yung binibili natin produkto? Medyo babawa natin ha. Kunwari, dalawang drinks. Kunwari lang ha. Isang calamansi juice, saka Coke. Kunwari lang, ganun. Yung Coke, hindi mo alam na basura yun, pero masarap eh, di ba? Kaya itong calamansi juice, mahirap i-produce, pero healthy. Okay? So, sino bibilin mo doon? Eh ngayon, laging nakikita sa TV, pati sa ano mo, Coke, 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 Coke. Coke na. Hindi ka na nagtanong. Ganon din po sa atin. Sabi sa Bible, let another man praise thee, and not your own lips. A stranger and not your own mouth. 2 beses sinabi. Wisdom po yan. Never niyong kayong ako. Ganon. Red flag agad yan. Lalo pag ikaw yan, lingkod ka ng Diyos ka mo, Kristiyano ka, tapos gusto mo, bibigyan ng pagkakataon ng Diyos, maniwala pag dumating yun. Baka hindi mo na, ikaw yung tawag dito, ikaw na yung tatanggi. Parang pagpastol ka, ikaw lagi nagkasalita, di ba? Ang hirap minsan, pero minsan iba gusto, ako, sige. O sige, ikaw na. O ikaw yung nagsalita ngayon, ikaw na mismo makakita ng kahinaan mo, or yan. Amen? Ito, malaging push dito, di ba? Hindi madali, di ba? Sa umpisa lang kay ikaw gusto mo. Pero pag andong ka na, pag may kitang-kita ng tao yan, maniwala ka. Kaya paghandaan mo, huwag kang mayabang, yung kayabangan, kitang-kita rin yan ng mga marunong. Amen? Ganun din, pag nagde-declare ka na dito, katotohanan ba yan? So, tapusin ko na. Ang ganda ng Panginoon, timing na yan eh. Hindi na siya mahihiya. Ay, sabi yung mayabang. Yun na nga yung glory niya. Makikita ng tao yun. Alam na ng Panginoon yun. At alam nyo, nakita nyo, hindi pa ako tapos eh, yung style ng Panginoon na ganito. Obviously, alam natin, gusto ng Panginoon maniwala sa Kanya. Lahat ng tao, para maligtas, di ba? Kaya sabi dito, pero sino naniwala sa Kanya? Yung mga disciple. Tandaan nyo, another principle dyan, hindi lahat maniniwala sa iyo. Sabihin natin yung iba gusto maligtas, sige, maaaring gamitin ng ibang tao ng Diyos para sa kanila. Hayaan mo lang yung katotohanan, ipangaral mo lang. Hindi mayabang na sabihin mo yung totoo. Ang yabang ng dating eh. Ganun tayo. Nakikita natin, ligtas ka ba? Oo, ang yabang naman ng dating, hindi totoo yan. Ganun ba yun? May mayabang na hindi totoo, pero may, again, hindi sinabing mayabang agad. Pag talagang, minsan hindi mo kailangan magyabang eh. Magmamanifest na lang yan. Alam mo, intindihan niyo ba yan? So, another example, ito na lang para kumpleto yung ating sabi nung nag-testimony, totoo rin naman, sabi niya, ang mga tao ngayon, halos lahat may sasakyan na eh. Parang totoo rin naman niya, kahit dito, dami nakaparada dito eh. Di ba? So, sa isang tao na meron talaga yung iba, parang lang, ano mapansin mo dun? Naalala ko lang tuloy yung ka-church mo, yung taga-dayanan dati. Yabang eh. Samusta? Ako, galing ako ganyan. Ganito nga pala yung kinita ko. Ganyan. Ganyan lang ng ganyan. Okay. Sige, magkita tayo. Ganito, kasi alam na, networking na naman. Sabi ba naman, sinubo ko lang, sige, libre mo ko ha. Yung saka na kita lilibre, ito ko pala. Yung talagang meron, hindi nag-aatubili. Bakit meron yun eh? Ito po, bunganga eh. Ganun din spiritual. Nakakuha nyo na, kaya ang dahil ko illustration eh. Yung mga totoong spiritual, hindi mo kailangang magsalita minsan. Ang ganda ng mga testimony kahapon, kaya gusto ko maano kayo kayo dun eh. Pastor dito, maniwala kayo na iiyak ako na totoo talaga yun. Kaya lagi sinasabi siya, sobrahan niya akong bait dun eh. Lagi sinasabi sa inyo.
Tahimik lang yun. Again, di siya perfecto. May mga bagay na sabi ko nga, sa palagay ko, masyado siya mabait eh. Then again, mabait pa rin. Totoo yun. Napaka-humble pag may meeting doon, nakaganyan lang yun. Ganyan-ganyan lang yun. Di yung, kaya yung mga pastor doon, kanya-kanya kwento na eh. May mga nakahanda ng kwento minsan. So sana ganun tayo, kaya sinasabi namin, nag-aaralan ito. Huwag yung tingnan yung masyadong mababa yung sarili nyo. Huwag yung masyadong mataas. Kasi kaya yung iba naman sumusobra yabang kasi ganun din yung narinig nila eh. Hindi na applicable, nakasigaw, di naman, wala naman sa timing. Amen? Importante yun. Di puro sigaw, di puro may tamang timing lahat ng bagay. And then, pansinin nyo, kaya lalong naniwala sa kanya yung mga disipulo niya. Ang hirap ito sa pagpastor ka, ang hirap. So, nating makaka-1, 2 taong ka dyan, 5 years. Pero yung nga, sa testimony sa dahil, totoo yun. Ang hirap isa mag-maintain. Kahit pa nag-member ka na 100 dyan, hindi pa ibig sabihin niya na ano, kasi lalo tayo, wala naman tayong ano eh. Sabi pa nga natin, may baptist to, may baptist to. Wala naman kaming hawak sa inyo do something eh, na ako lang yung meron eh. So, ang magme-maintain talaga dyan, pag tuloy-tuloy ka rin na ano, natututo sila, nagpapala, yung example mo, pag ginaya nila, nalalagay sila sa tama, no? Hindi sila nakapahamak. At lalo nila nakikilala ang Panginoon. Hindi lang mag-stay yan, talagang hindi lang stay, talagang, so, pastor, sumama ako kahit saan eh. Yun ang totoo. Amen? So, ganun din sana tayo sa Panginoon. Amen? Wala naman na ibato kay Jesus ng ano eh. Pansinin niyo yan ako kung merong naibato si kay Jesus ko na, binabato nila kay Jesus. Ayun, panlait naman yan. Sinabi ba naman sa dog daw. Pero pag inaral mo, sinasampulan niya yon. Yung nalala niyo ba yung woman in 12 years yung iba pa yun, di ba? Tapos may iba naman yung anak niya. Okay? So, nakiusap sa kanya, ba't ko bibigay yung aking sa mga aso? So, naaral na natin yun. So, hindi siya, pag inaral mo talaga si Jesus, napakabuti niya, walang masabi sa kanya. Walang maiba to hanggang sa ngayon. Kaya ang style ng mga kulto ngayon, ganyan. Ginagawa siyang idol, ginagawa siyang long hair, ginagawa siyang pangit. Diba? Ganun ginagawa ng iba. Tapos puro naman, iba, okay naman, Jesus. Sinishift yung focus natin sa music. So, ano man yan, palakihan ng Bible, walang alam. Bible, marami, kahit ano. So, yun. So, sana hintayin natin timing ng Panginoon sa atin, katulad ng ginawa ng Panginoon. Amen? Doon maniniwala yung mga tao sa'yo. Hindi yung parang mong, niloloko yung iba. Nalala ko tuloy yung mga pastora doon sa Jalala, di ba ganyan? Nananagot sa Diyos yung mga yun. Mga tinanong ba, ay, bawal ka dyan. Nandito ka nung ma-attend eh. Gagano ba yung mga member mo? Hindi naniwala sa'yo, na-shock lang sa'yo yun. Nakakuha mo sa leadership. Anyway, tapusin na natin. So, yun. Ganda lang dyan. Nakakalungkot lang, wala yung iba dito. Sabagay, hindi na kasi bakasyon. Pero, ayaw ko, manonood sila online. Men, paganda ng paganda to. Ang tagal ko ng ton dyan kasi nga, inano ko kasi Matthew tayo. And then, sana tayo palain ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Solid to, Jesus to eh. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong mga patutuodin. Salamat sa inyong salita, Panginoon. The way na pinapresent nyo nito, Lord. Even may mga objections, may way kayo kung paano lalo namin makita. Yung mga clues, Panginoon, magpo-point sa inyo sa kanyang katotohanan. Bandang uli, lalo kami mananampalataya sa inyo. Hindi lang sa mga miracles, sa inyong salita, katotohanan, character nyo, Lord. Walang papantay sa inyo. So, pray. Mawati sa amin, Panginoon, yung mga anak. Dito sa iglesia na ito, Lord, I pray kayo pong pala sa amin, matalinuhin, lalo kami manampalataya sa inyo. Yung mga ibang subtopics dito nakakita, yung timing, Panginoon, nakita namin, example niyo yan. Kung kayo nga, hindi nagbida, hindi kayo nagmadali. Nawa, ganun din po kami, Panginoon. Matuto kami sa inyo, Panginoon. May panahon yan na kami po'y lalawag ka na pag kami po'y nasa tamang oras na rin.
antayin namin yung timing. Makinig kami sa inyo, maging sensitive kami sa inyong katotohanan at leading, Panginoon. Yung panalangin namin, yung ingatan yung pong bawat isa muli, yung punta doon, comfort yung muli, dahil din, Panginoon, buong family, Pastor Lito, ang transition din po nila, maging maayos. Kayo pong manalangin. In Jesus' name we pray. Amen.